mukhang isa sa masasampulan ho nung kulay green na flooring ng bagong kulungan, ito pong si Chavit Singson. No, kaya hanggang ngayon kuda ng kuda, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon salita ng salita. Nonsense naman mga pinagsasasabi. Wala naman maipakitang ebidensya. Sa kanya, meron kompleto, detalyado pa. Di po ba? Siya kasi yung ibinabalita nung mga nakaraang linggo ho. Sabi dito, nilaglag mo lahat ng ginamit mo para maligtas ang sarili mo. Saan ililigtas, Chavit? Alam niyo po, Chavit, no, ganito lang kasimple yan Hindi na magpapaimbestiga ang Pangulo o hindi niya susubukan na magkaroon ng nikatiting na usapin kung siya ay madadawit dyan. Bobo na lang ang gagawa nun, Chavit. Yung bubuksan ko nga itong issue na to. Na alam mo, masasabit ka, na alam mo, pwede kang ituro. O di ba? Ngayon, yung mga ganyan, kaya naman napaumpisahan ng Pangulong Bongbong Marcos yan, noong mga nakaraang buwan, nag-uulan, at sinasabi ng dating Pangulong Duterte na meron siyang 13,000 flood control. Pero bakit ganun? Dahil ba kasi panahon na ng panunungkulan ni Bongbong Marcos na ating presidente kaya hindi nagagana yung mga flood control ni Duterte? Ngayon, nagtaka ang Pangulo, 13,000 flood control. Tapos ako, nagpagawa pa ako din ng flood control. May mga nagpagawa sa panahon ko ng flood control. Ilan libo din yon. Tapos ito, binabaha ang buong Pilipinas. Diyan, nag-umpisa ang Pangulo. Imbestigahan ko nga ito. Hanapin ko nga, alamin ko nga itong mga flood control na ito. Bakit ganun? Parang walang gumagana. O, di ba? At doon sa pagsisiyasat nila, Chavit Singson, nakita yung 15 kontraktor na talagang laging nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. At gumapang yan, umabot yan doon sa probinsya ninyo. Kaya nga nasabi, di ba, na mga kamag-anak mo nakaupo. Tapos halos karamihan ng mga proyekto dyan, mga kamag-anak mo yung nakakakuha, di ba? Conflict of interest din. Di ba? Kaso ayaw ho yata ni Boss Chavit ng ganun. Ayaw nung napapansin siya. Hindi sanay si Boss Chavit nang napapansin siya, mga bossing. Hindi sanay si Boss Chavit nang merong bumabati ko sa kanya o nagpapaimbestiga sa kanya. Sorry, Boss Chavit Singson. Iba na ang presidente. Hindi na uubra yung lakas ng apelido mo na Singson. Kahit Singson pa yan, kahit Ang pa yan, kahit na bilyar pa yan, kung merong dapat imbestigahan sa inyo, iimbestigahan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Tad Supnet, blue din pangalan nito. Bata pa ako, dinig ko na ang name ni Singson. Totoo ho yun. Di ba, Sir Jesus Beltran at Ronel Pernan, kung maalala nyo mga bossing, sikat na sikat yung mga pangalan na yan. Pag ginalaw mo, pag kinanti mo, may kalalagyan ka. Madami yung takot sa kanila dati, mga kababayan. Kaya lang, miski po yung mga kalugar nila, naglalakas loob na po, mga kababayan. Nalabanan itong sila Chavit Singson. Bakit to? Ikaw ba naman, makita mo yung gobyerno patas, parehas, pantay. Hindi lalakas ang loob mo? Bilang isang maliliit na mamamayan, nakikita mo yung pagiging pantay ng ating gobyerno. Hindi lalakas ang loob mo? Siguro nakita nila, Kibuloy versus alias Amanda. Tinulungan pa ni Kibuloy kahit papaano doon sa pagkampanya si Bongbong Marcos. Pero dahil merong nagpapaimbestiga, may nagreklamo na di umano, sinibak siya ni Kibuloy, pinagsamantalaan siya ni Kibuloy, di umano. Tapos ayun si Kibuloy, may laban tayo dito.
parehas ang gobyerno na to. Ilaban natin yung kaso natin dito kay Chavit Singson. Kaya ganyan ho yung nangyayari. Di ba nagpaano pa si Chavit? Parang nagpadala pa ng sandamakmak na katauhan doon sa sa EDSA nung September 21. 2 bus niya yung nakita doon sa litrato, sa picture. Pagkalalaki ho with matching 2 mukha ni Chavit Singson. Ano gagawin nun? Doon sa rally, pangharang lang? Hindi. Siyempre, ang unang iisipin ho natin doon sa Ruel LG is naghakot ng tao para itambak doon sa rally. Para magmukhang madami ang hindi sumusuporta sa Pangulo. Para magmukhang madami ang ayaw sa Pangulo. Kaso ho, paglakad ni Chavit Singson sa kalagitnaan po ng EDSA, mga kababayan, nandoon, kaliwat kanan niya, sinisigawan siya, harap-harapan, sa gilid ng tenga niya. Ano sabi? Kurakot. Kurakot. Nadismaya si Lolo. Hindi kasi ang expect niya, magsasalita siya, makakapagsalita siya, nung malaerap ang datingan nung panahon. Kaso, matalino ho ang mamamayang Pilipino ngayon. Nadismaya ho. Ano sabi? Uwi na lang ako doon sa Corinthians. Di ba? Mga bayaran yan. Ganyan lang ho ang sinasabi nila paulit-ulit, mga bossing. Kaya ngayon, eto siguro si Lolo, mayat maya, minuto, hindi na yata natutulog si Chavit. Nagpapapreskon, siguro natatakot na magaya kay dating Pangulong Duterte at kay Kibuloy. Na maoblo din. Di ba? Nilaglag mo lahat ng ginamit mo para maligtas ang sarili mo. Tungkol saan? Chavit, ang Pilipino hindi uubra sa kanila ngayon yung ganyang magsasalita ka, nilaglag mo kami, tapos hahayaan na lang na walang eksplanasyon. Magmumukha kang engot niyan. Magmumukha kang nang chichismis lang yan, naninira lang yan. Kailangan, lagi nating sinasabi, ebidensya. Bigyan nyo kami ng ebidensya diyan sa sinasabi mong iniligtas yung sarili niya lang at siniraan kayo at inilaglag kayo, no? Para maniwala kami na inililigtas lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang sarili sa mga issue. Pero yung kung sasabihin nyo, niligtas mo yung sarili mo tapos nilaglag mo kami, walang patunay, anak ng tokwa. Kausapin mo na lang si Aling Marie doon, nalaglag yung anak niya doon sa Inburnal. Bahala kayo mag-usap. Di ba? Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Kaya pala yung best friend mo at yung best friend niya nandoon sa loob ng kulungan. Kaya pala nagngangawa ka na dyan dahil nararamdaman mo ikaw ang unang papasok doon sa oblo na kulay green yung flooring. Mahinang leader. Wala nang nagsasabi niya, ikaw na lang, Chavit. Bakit? Kasi po napatunayan ng leader natin na tahimik lang siya, hindi pala mura, hindi yung tipo bang laging ang angas-angas ng datingan, pero nakakapagpakulong. O, di ba? Kinaiilagan nung malalaking mga tao na ang iniisip nila sila na ang hari ng Pilipinas. Sabi ni Tad Supnet, nakakailang likes na ba? Ewan ko. Mga DDS kasi siguro yung iba dyan. Ayaw mag-update ng YT ko. Bullshit daw. Mahinang leader, paulit-ulit na lang yun. Ano? Mahinang leader. Pero ngayon, umaayaw-ayaw kayong lahat. Di ho ba?